Hey guys, what's up? Welcome back to my vlog. So for this episode, I'll be sharing you the things that I got from a recent trip to Japan. And alam nyo ba guys, medyo na parami yung mga binili ko, especially with the chocolates. Kasi sobrang murang mag-shopping guys sa Japan. Aside from mura na sila guys, meron pang 10% tax-free. And then meron pang additional 5% sa selected shops when you use your credit cards or debit cards na merong Visa and MasterCard. Una kong ipapakita sa inyo guys are the skincares that I got from Japan. Actually, nabudol ako sa TikTok kasi ito yung mga products na nakikita ko or nagtitrend pag pupunta sila sa Japan. So sabi ko, why not bilihin natin baka sakali mag-work sa skin ko. And grabe guys, medyo naparami yata yung binili kong items. Pero sana mag-work itong mga products na to. So balitaan ko na lang kayo on my TikTok account. So first on the list is this Fino Premium Touch Hair Mask. So this one guys cost around 280 pesos lang sa Japan. Pero pag binili mo siya dito sa Philippines, parang I guess 550 siya. So syempre isa lang yung binili ko. Pero guys, bumili ako nung refill pack nila. Ito yung kagandahan sa Japan guys. Kasi yung mga products na nakikita nyo sa Japan, meron silang mga refill products. So if you have enough baggage or extra luggage, make sure na bumili na kayo ng refill pack. Kasi malaki yung matitipid nyo. Next item naman guys is this Motomage. Sa mga baby hair to, parang ito yung slick sticks ng Pinas. Then next naman guys, alam niyo naman, mahilig ako maglakad, mahilig ako mag-travel. Lagi sumasakit yung mga kasukasuhan ko. So bumili ako nitong Salon Pass pero in lotion siya guys. Sobrang na-excite akong itry ito. So this one is 85 ml. And sabi nila pag pumunta ka ng Japan, dapat bilihin mo to or wag mo siyang kalimutan. So this is the Rohi Choboko na patches din. So, hindi ko pa siya na-open guys. And sobrang hirap mamili sa Japan kasi alam niyo na, Japanese lahat nung nandito. So, wala siyang translation. So, kailangan meron kang Google Translate sa phone. Sa haul na to guys, wala kayong makikita na Roto Eye Drops. So, pinapatak sa mata para hindi mag-dry. Kasi nagpa-LASIK ako, so natatakot ako na maglagay ng kahit ano-ano sa mata ko. So next doon guys, bumili ako from DHC. So this one is the vitamin C na 60 capsule. So twice a day siyang tinitake. Bumili na ako ng 4 guys kasi sobrang mura niya doon. Parang this one cost around 130 pesos to 140 pesos. Pero pag bilhin mo siya sa Pinas, parang nasa 300 plus na siya. Next, bumili rin ako ng DHC lip cream. And natry ko na yung isa guys nung pumunta ako ng Japan. Sobrang goods niya kasi naka-honor siya ng lips at the same time. Hindi siya ganun kalagkit. And yung parang gloss na binibigay sa labi nyo is sakto-sakto lang. Hindi siya yung parang kumain ng mantika or nagsamgyupsal. And this lip cream guys, wala siyang tip. Naman guys is from the brand Kiana. Bumili lang ako nitong famous face mask nila guys kasi sabi nila sa akin pag pumunta ka ng Japan, try mo yung mga products na mayroong ingredients from rice kasi sobrang goods nila from acne prone and sensitive skin. So bumili ako ng dalawang pack ng mask guys. So each pack comes from 10 face mask tapos resealable yung packaging niya. And next kong binili sa kanila is this Kiana Rice Pack. So, para siyang scrub, guys. And sabi nila, doon sa mga reviews na nakita ko, is binibigyan niya yung skin mo na glowing effect and healthy look. Kaya sobrang excited akong itry ito, guys. Kasi hindi siya ganun katapang na scrub. Sobrang mild lang niya. Next naman guys are from the brand Melano CC. So bumili ako nitong famous na Melano CC Brightening Lotion. Ito yung nakikita ko sa TikTok guys na nire-rave nila. And sobrang goods daw ng effect. Nakakaalis siya ng dark spots and nakaka-minimize siya ng pores. So bumili na ako ng dalawang bottle. So this one comes from 170 ml. And pag pumunta kayo ng Japan guys, huwag kayong masyadong magpapalito. Yung skin lotion sa kanila kasi is a toner. Hindi ka tulad sa atin pag sinabing lotion is yung pinapahid sa katawan para, alam niyo na, ma-moisturize yung balat. And syempre, hindi ko naman kakalimutan i-partner dito guys is the Melano CC Brightening Essence. So ito guys, nilalagay lang siya sa mga dark spots or pwede rin naman siyang ilagay sa face pero parang hindi siya advisable na everyday kasi medyo concentrated tong product na to. Next naman guys are from the brand Naturi. Ito nakita ko lang to nung paalis na ako ng Pilipinas. Sabi nila dapat bumili ka nito lalo na kung oily ka or dry skin kasi sobrang maganda daw siya sa balat. So this one is the Natori Hatomogi Skin Conditioner. So it's also a toner guys. And yung pinaka main ingredient ng product na to is yung halaman na Hatomogi which is really good if you have a sensitive skin. So pinartner ko siya guys with this Hatomogi Skin Conditioning Milk. So ito yung moisturizer nila guys. Tapos ito yung toner. So ito na yung i-ship ko dun sa
Aki Snail White. So, try natin siya kung goods. Kasi guys, pupunta ako ng Japan. Sobrang ganda ng balat ng mga Japanese. Siguro dahil din sa weather nila, dahil malamig. Kaya hindi nag-open yung pores nila. Next naman guys is from the brand and Honey. Marami tong variant pero yung binili ko is yung Melty Moist Repair Oil. Sobrang goods daw nito guys if you have a dry or fringe hair kasi nababalik na yung nourish. So ako kailangan ko to kasi mahilig ako mag-blow dry and plancha. So sana maibalik na yung sigla ng buhok ko. Last item guys for this haul is itong Boba Baby Powder Press Medicated. Binigay lang to ni Jin sa akin nung nakauwi na kami ng Pinas. Pero ito yung hinahanap ng mga pinsan ko na pinapabili nila sa akin. Kaso hindi ko talaga sila makita guys sa Don Quijote or any drugstores na pinuntahan ko. So sabi ko, try ko na lang. Pero pag hindi ko ito nagustuhan, bibigay ko na lang siya sa mama ko. Lahat na pinakita kong item sa inyo guys, binili ko sila sa Mega Don Quijote Shibuya. To be honest, sobrang sarap talaga mamili sa Don Quijote kasi sobrang dami mong pwedeng bilhin. Sobrang dami mong pwedeng ipasalubong. Yun nga lang guys, upon checking the price, ng comparison kasi ako guys, may malapit na drugstore sa Don Quijote. Mas mura sa mga drugstores guys. So if balak mong bumili ng bulk or maramihan, I suggest na sa drugstore ka bumili. Pero if konti lang naman, pera-peraso lang naman yung bibilin mo, make sure to buy it on Don Quijote para, alam nyo na, ma-experience nyo and sobrang sayo mag-shopping kasi guys, until 7th floor yung isang building and meron pa silang tax-free. Before tayo mag-proceed sa mga chocolates guys, papakita ko sa inyo yung regalo sa akin ni Jean. So this one is from Dior. This one is the Dior Addict Lip Glow. So lip balm lang siya guys. Pumili kasi siya tapos binilhan din niya ako. So this one is in the shade 001. So na-try ko na siya nung umuwi kami ng Pinas. Sobrang goods din naman niya guys. Para lang siyang natural na lip balm pero high-end lang. So ito yung itsura ng balm niya. Tapos alam ko itong balm to guys, meron siyang parang light tint. And sobrang lambot niya sa labi guys and sobrang bilis niyang i-glide. Next items na papakita ko guys are all foods and chocolates. To be honest, sobrang sarap mamili sa Japan guys. Kasi sobrang mura ng price nila dahil doon sila nanggaling compare kung bibili mo sila sa Pilipinas. Parang double the price at the same time guys. Sobrang daming pwedeng pagpilian. So first on the list is from the brand Royce. So bumili ako nitong original chocolates nila. So meron tayong almond, sakura berry, and milk chocolate. Aside from that, bumili rin ako nitong Mama Chocolate. So, dalawa per variant. So, ito lang yung napili ko at pakiramdam kong masarap. So, this one is the matcha, white chocolate, tsaka yung original nila. Sobrang mura nito guys. This costs around 300 pesos lang. Pero if binili mo siya dito sa Pilipinas, around 700 to 800 pesos per piece. And last item for this brand is the famous Royce chocolate chip or the potato chip. Next naman guys, Japan trip will never be complete kung hindi ka bibili ng Alfort. So I got this one guys, 3 box. Sila yung pinamigay kong pasalubong for my family and friends. Tapos kumuha lang din ako ng mga ilan na piraso in matcha and in strawberry. Next items naman guys are from Meiji. So bumili ako nitong almond, isang box, tsaka itong macadamia. Ito kasi yung favorite ng nanay ko. So binilahan ko na siya. Ito yung itsura niya sa loob guys. Meron siyang isang malaking pouch. Pero pag binuksan mo siya, naka-individual pack. So, very good siya for pasalubong. Next naman guys is the classic Meiji chocolate. So, yan. 2 piraso na lang yun natira guys kasi pinamigay ko na. Also from Meiji guys, binili ko yung favorite ni David Gison kasi hindi ko alam yung pangalan kasi walang subtitle. Natikman ko na yung isang box guys. Sobrang sarap niya kasi mix siya na chocolate tapos merong biscuit. Next naman guys is this bar creamy cheese. So sa loob nito meron 10 bars. Isa lang yung binili ko kasi gusto ko lang siya tikman. Next naman guys is Budol by Joy. Sinend lang niya sa akin to nung paalis na ako ng Pilipinas. Sabi niya kailangan ko daw itong bilhin kasi masarap. So this one is the New York Perfect Cheese. So sa loob nito guys meron siyang 12 biscuits. And masabi ko naman guys, sobrang sarap niya kasi nga premium to guys. Parang ang cost nito is 1,000 pesos for 12 pieces. And doon natikman ko siya guys, masarap siya kasi yung biscuit niya parang lengua de gato. Tapos yung cheese and cream cheese filling niya sa loob is sobrang balanced and perfect niya na hindi maalat, hindi rin matamis. Next, bumili rin ako nitong Shiroi Koibito White Chocolate, 12 pieces. Isang box lang kasi gusto ko lang tikman. Next, bumili rin ako nitong sikat na Tokyo Banana. Nabili ko na lang to sa airport guys. And sabi nila, masarap din to. So, syempre ako, nabudol na naman ako. Bumili rin ako. So, ito yung tsura niya sa loob, guys. Parang bread siya
na hugis banana tapos merong custard sa loob. Pasensya na guys kung medyo maingay kasi yung mga aso namin sa labas hindi pa kumakain, tumatahol sila ng tumatahol. So next kong binili guys are KitKat. So bumili lang ako nitong matcha. Syempre as a matcha person kailangan bumili tayo ng marami para meron tayong stock dito sa room. Then next is bumili ako nitong strawberry. And lastly for KitKat is bumili ako nitong milk tea. Actually maraming flavor sa Don Quijote ng KitKat. So, iba-ibang prices. This one, I got it for 398 yen. Pero yung mas iba nilang klasa like wasabi, apple, orange, yung iba pa na cream cheese, parang it costs around 900 yen. So, i-convert nyo na lang siya guys. And also, ang pinaka-gusto ko talaga sa Japan guys is this chocolate. Kaso, hindi ko alam kung anong pangalan niya kasi dalawang variant to. Merong resealable pack, tsaka merong nakaganito na pack. So, bumili ako nito ng parang 12 pieces. Sinama ko rin sila sa mga pinasalubong ko with my friends and family. Sobrang sarap nito guys. Hindi siya ganun katamis and pwede siya as a dip sa mga cookies or sa mga fruits. As a matcha person, hindi pwedeng hindi ka bibili ng matcha milk guys. Isa lang pouch yung binili ko kasi ihalo ko lang naman siya dun sa ginagawa kong espresso. Kasi nung na-discover ko siya guys, sobrang sarap niya and hinahanap-hanap siya ng taste buds ko. So sabi ko kailangan natin bumili nung pinaka-legit na matcha. Next naman guys is the furikake. So kumuha ko ng tatlong variant. Ang nanay ko ang nagbudol sa akin ito kasi sabi niya masarap daw to na ihalo sa kanin. So meron tayong tatlong piraso na hindi ko alam kung ano mga flavor to kasi wala na naman siyang subtitle. So ihalo ko na lang siya sa kanin guys. Balitaan ko na lang kayo kung masarap ba siya or hindi. Next naman guys are candies and jellies. Wala naman talaga akong balak bumili nito kasi medyo mabigat sila sa maleta. Pero nakita ko mukhang promising naman yung mga flavors na. So sabi ko try natin. So bumili lang ako ng konti. Parang 6 pieces lang. So meron tayong grapes, strawberries, and green apple. Last item for this food haul guys are these jellies. Nakita ko lang to somewhere dun sa Don Quijote. Tapos mukhang masarap naman. Kasi yung friend ko si Chloe, meron siyang kinakain na ganito dito sa Pilipinas. Tapos sobrang nagustuhan ko siya. And dun nakita ko yung packaging niya na naka-individual pouch. Sabi ko, mukhang eto yun pero Japan version. So sabi ko, bili na tayo. So bilhin ko lahat yung flavors. Next items na ipapakita ko sa inyo guys are some clothes and mga items na nilista ko na dapat bilhin ko sa Japan. So starting with this brand, GU. Ito yung sister company ng Uniqlo and to be honest, sobrang ganda ng style sa GU guys. Sobrang basic niya. Sobrang nagko-complement siya sa lahat ng skin tone. And napansin ko guys sa Japan, yung mga damit nila doon, wala sila yung mga vibrant or pop of colors. Most colors is yung mga neutrals and monochromatic. So yung binili ko guys are on sale. And para makakuha ka ng tax-free sa GU, you need to spend 2,500 yen. So, and sobrang goods din guys. Kasi ito talaga yung mga hinahanap ko na damit. Everything. So starting with this rib tank top. So bumili ako ng 4. Binili ko lahat yung kulay. So we have it in brown, gray, and black. Next naman guys are t-shirts from GU. Nakabili na ako nito sa Taiwan and sobrang nagustuhan ko yung fit and yung texture ng t-shirt kasi sobrang comfortable niya kahit makapal and sobrang goods niya as inner. So bumili ako ng white color and black. Okay. Sobrang nice ng fit nito. Hindi siya body fit, hindi rin siya loose fit. As in nabibigyan niya ng shape yung katawan mo. And last item for GU guys is this crochet sweater. Sobrang mura ko lang tong nabili guys. Around 700 pesos. Tapos sobrang ganda ng fit niya. Dalawang color lang to, black and cream. Pero yung cream na yung binili ko para pwede siya for winter and summer. Yun lang siya. Item naman guys are from Uniqlo. Binili ko to dun sa flagship store nila. Dun sa 12-story building nila. Sobrang daming pwedeng bilhin guys. Pero yung mga pieces na meron sila, more of pang Japan, pang malamig, at the same time more of mga tuxedo and mga coat. So hindi ko naman sila magagamit sa Pilipinas. So yung mga basic na lang yung binili ko. Starting with this one, medyo turtleneck siya na sweater. So nabili ko lang to ng 300 pesos. Pero kung bibili mo to sa Pilipinas, parang nasa 1,000 plus siya. So tatlong color to, alam ko. May green, may gray, tsaka merong brown. So yung brown yung binili ko kasi yun lang naman din yung nasa color palette ko. Next naman is bumili din ako nitong athletic or sports low cut socks. Kasi sobrang nice nito guys. Lalo na if
mahilig kang maglakad or naghahanap ka ng socks na hindi mainit sa paa, sobrang goods nito. Bumili na ako nito sa Pilipinas guys. Actually, ito yung ginagamit ko pag nagta-travel ako, pero mas mura kasi sila doon. Sa Pilipinas kasi, pag binili mo to parang nasa 1,000 plus or 700 for 3. Pero sa Japan guys, nasa ano lang to, 320 pesos. Last item for Uniqlo guys, nakita ko lang to nung paalis na ako ng store. So, in-add ko na siya sa bag ko. So, this one is a bag. And sobrang nice din naman lang fit niya sa akin. Hindi naman siya malaki, hindi rin naman siya maikse. And upon checking this bag guys, maganda siya kasi sobrang laki ng compartment niya sa loob. Hindi nyo lang siya makikita kasi full black siya. Tapos meron siyang dalawang interior pockets na pwedeng pang-divide sa mga gamit nyo. Kaya sobrang kapal ng tela guys ha. Pwede siya for outdoor activities or pwedeng pang-forma din. Next naman guys is from New Balance. Alam nyo ba ang story dito? Sobrang dami kong pinuntahan na ABC Mart and store ng New Balance para lang hanapin ang New Balance 327. And upon checking sa mga stores na pinupuntahan ko guys, ang meron lang sila is New Balance 327, yung cream and blue in women's size. Wala na sila ng panlalaki. So, in total, parang naka-7 ako ng ABC Mart. Ni isa wala akong nabili. So, nung pumunta ako ng Gotemba premium outlet, guys, wala din sila nung stock na gusto ko. Yung gusto ko kasi is yung New Balance 327 na navy blue, tapos yung leather, yung texture. Pero yung nandun kasi nila is, meron silang navy blue, pero tela yung material ng sapatos. Sabi ko, hindi ako pwede doon kasi hindi ko siya malilinis. At the same time, hindi ko siya mapang-travel lagi. So, ang binili ko na lang guys is the classic ML048. Nice din naman siya guys, lalo na if meron kang mga cargo pants or mga jogging pants. Sobrang bagay siya. So, ito yung itsura ng sapatos guys. Ang color niya is gray, silver, and blue. Sobrang ganda niya guys. Ayun yung itsura. So, wala akong mahanap na 327 kaya sabi ko, give up na ako maghanap. Dahil 4 na araw na ako naghahanap ng 327 guys. Wala talaga ako mahanap. So, hindi talaga siya nakatakda sa akin. Kaya ito na lang yung binili ko. Pero nice din naman siya. At the same time guys, nung tinry ko siya, sobrang comfortable niya sa paa. Ito kasi yung hinahanap ko guys na texture sa mga aking sapatos na daily use or pang travel. Yung ganito yung tela. Yung breathable at the same time malambot sa loob. Kasi alam nyo na, I have passion for walking. So, kailangan ko yung pinaka-comfortable na sapatos. Last item for this haul guys, ito talaga yung gusto kong bilhin sa Japan at rason kung bakit gusto kong mag-Japan. So, this one is the Insta360 Ace Pro co-engineered with Leica. This is an action cam with AI feature. Alam nyo ba yung story nito? Medyo masalimuot kung paano ko siya nakuha. So, pumunta kami ng Shibuya. Pumunta ako ng big camera kung saan pwedeng bumili ng camera. So, pumunta ako ng East and West. Wala talaga silang stock guys. And nung pumunta ako ng West, sabi nila, try mo sa East kasi meron pang isang stock doon. So pumunta ako guys, naglakad ako for about 20 to 30 minutes kasi medyo malayo siya talaga sa center. Tapos nung pagpunta ko doon guys, wala na daw silang stock and matagal na daw silang sold out. Buti na lang merong isa doon na Dutch na marunong mag-Japanese, tinulungan niya ako guys. So ang sabi niya sa akin is kailangan kong pumunta ng Shinjuku and Yurakacho. Yun lang yung dalawang flagship store ng big camera na baka meron pang stock ng Ace Pro. Actually, baka lang yung sinabi niya. Hindi sila sure kung merong stock. So ako, nung pauwi na kami after the tour, nagdadalawang isip na ako guys kasi around 6 o'clock na yun. Ang sarado ng mga tindahan sa Japan is 8 PM. And traveling to Shinjuku is around 30 minutes to 40 minutes. So sabi ko, sige, take na natin yung risk kasi hindi ko mabili yung camera. So nung pagpunta ko ng Shinjuku guys, nagmadali talaga ako pumasok sa store nila kasi 8 PM yung sarado. So nung pagpunta ko dun sa 4th floor, kung saan yung mga camera, sinanong ko agad yung sales assistant kung meron silang stock nito. At sabi niya sa akin, you're very lucky because we only have 2 stocks of Ace Pro in the whole Tokyo. So kung naubusan nito guys, makukuha ko pa lang siya sa Osaka. Buti na lang talaga, binili ko na siya nung March 16 kasi ang balak ko sana sa March 18 na lang dun sa free time namin. Pero yung instinct ko, sabi niya, bilhin mo na, baka maubusan ng stock. Ayun nga guys, 2 stock na lang yung meron at nabili ko pa yung isa. Kaya sobrang happy ako guys. And sobrang laki talaga na natipid ko dito compare kung bibilin ko siya sa Pilipinas. I save almost 7,000 pesos for this camera. So ito yung itsura niya guys. Actually, di ko pa ito nagagawa ng unboxing video na ipopost ko sa TikTok. And yung camera guys, medyo may kabigatan siya.
Pero this one, less na yung cost niya kasi hindi mo na kailangan bumili ng gear or waterproof case niya kasi it can be waterproof up to 10 meters deep. And yung maganda dito guys, pwede nyo i-flip yung camera which is good for vlogging and sa mga adventures nyo. And ang pinaka best feature nito is meron siyang AI and co-engineered with Leica. Yung Leica guys, isa siya sa magagandang supplier ng camera and it comes to lenses, matitibay talaga yung lens niya. So sa loob nito, meron lang siya battery, standard mount, flexible adhesive mount, Type-C, tsaka yung quick guide. So yun lang guys. Bumili na ako nito para hindi na humabuwis buhay itong Fujifilm ko at yung iPhone 15 Pro Max ko. Kasi naalala ko nung nagsagada ako guys. Buwis buhay talaga siya kasi merong tendency na mabasa siya or mahulog siya dun sa cave. Pero sabi ko, for the sake of the vlog, dadanin ko na lang yung iPhone ko. Pero ngayon, meron na po akong Ace Pro and sobrang excited na ako guys. Kasi this one can shoot up to 4K resolution. Tapos, isa pa sa magandang feature nitong camera guys, is meron siyang AI Highlights Assistant. So, pwede mong i-command itong camera through voice or hand gestures. So that's it guys for today's episode. Sana nag-enjoy kayo sa Japan haul ko. To be honest ako, sobrang nag-enjoy talaga ako sa Japan trip ko. Hindi talaga kompleto or hindi enough yung 5-day trip guys. Sa Tokyo pa lang yun ha. Kasi sobrang jam-pack na schedule namin dahil meron kaming 2-day tour tapos isang araw lang yung free day namin. So ako, I really maximize everything. Pumunta ako ng Japan. Pinuntan ko lahat yung nasa listahan ko and I really want to explore Japan. So probably will be going back to Japan at the end of the year or early next year to explore naman Osaka, Kyoto and bumalik din sa Japan. And during that time guys, sana handa na ako financially and physically kasi sobrang daming stairs sa Japan, lalo na sa train station. And to be honest, itong mga nakita niyo mga pinamili ko guys, excess baggage na ako. Ang allowed ko lang for check-in is 30, pero yung total luggage ko is 37 kilos kasi mabibigat yung mga liquids na binili kong skincare. At the same time, itong mga damit ko is medyo bulk sila. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kasama ko kasi hindi nila na-maximize yung 30 kilos nila. So yung mga tira na punta sa akin. And grabe, sana sa pagbalik ko sa Japan, maraming maleta pa ako madadala para marami din ako mabibili. So that's it guys, see you on my next vlog. Bye bye!